5 buwan na sanggol ang iniwan umano ng kanyang ina sa kalsada. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Erica Tapalya. Erica. Amelin, sa gilid ng NIA Road sa likod ng NIA Building kanina sa Quezon City, natagpuan ang isang premature na lalaking sanggol kaninang alas 8:30 ng umaga. Nakabalot pa ng lampin ang baby na may edad na 5 buwan. Nakasuot din ng diaper at may name tag sa paanan ng fetus na nakita namin kung saan nakasulat ang pangalan ng doktor niya na si Doktora Alma F. Ramirez at ang pangalan ng kanyang ina na si Jenjen Gonzaga. Pinuntahan ng News 5 ang East Avenue Medical Center at natuklasan na December 10 pa ito ipinanganak. Dahil premature, inalagay sa neonatal intensive care unit ang sanggol pero nasawi rin ang bata kagabi. Kaninang madaling araw naman daw, kinuha ang bata ng kanyang tatay pero kaninang umaga nakita na ito sa NIA Road. Pinuntahan na ng mga pulis ang tahanan ng tatay at dinampot siya para imbestigahan. Yan ang pinakahuling update dito sa Quezon City. Amelin? Maraming salamat, Erica Tapalya. Dumulog na sa Court of Appeals ang mga kampo ni Willie Revillame at TV5 para ipatigil ang kasong copyright infringement case na inihain ng ABS-CBN. Nagbabalita si MJ Marfori. Salamat. At syempre, Dinala ng kampo ni Willie Revillame at ng TV5 sa Court of Appeals ang issue kung dapat bang ituloy ni Makati RTC Judge Jose Lito Villaroso ang pagdinig sa kasong copyright infringement na sinampa ng Channel 2 laban sa Willing Willie noong nakaraang buwan. I-question namin talaga ang kapangyarihan nitong huwes dito sa Makati na to entertain this case dahil wala siyang kapangyarihan na hawakan ito. Unang-una, meron itong mga issues na to, yung legal issues, nasa Quezon City na. Ayan ay kami din ay nagtataka, bakit ang tagal-tagal niyang i-resolve? Nangako na siya ng resolution sa noong Thursday or Friday, pero hanggang 7:30 nandun yung tao namin taga-antay ng order niya resolving this motion to dismiss at saka isa pang motion for indivision. Wala. Umaasa naman ang kampo ni Willie nakakatiga ng Court of Appeals ang kanilang petisyon para na rin sa pagpapatuloy ng programang Willing Willie. Nitong mga nagdaang linggo, patuloy ng dinadagsa ng mga fans ni Willie ang Willing Willie Studio dito sa Novaliches para ipakita ang kanilang suporta sa programa. Because when you stop Will Productions and you stop Willie and TV5, you have effectively prevented the millions of Filipinos from watching the show. Sa Martes, ipagpapatuloy ang pagdinig ng copyright infringement case ng Channel 2 laban kay Willie Revillame. MJ Marfori, News 5. Tuloy ang kalbaryo ng mga empleyado ng ilang Shell at Chevron stations na napipilitang magsara dahil sa kakulangan ng supply ng langis. Ayon sa Department of Energy, pumalo na sa mahigit 46 na Shell stations habang 5 hanggang 10 Chevron stations ang nagsara sa Metro Manila bunsod ng pinatigil na operasyon ng pipeline ng First Philippine Industrial Corporation. Paglilinaw ng DOE, wala namang oil shortage pero mukhang tatagal pa ang kalbaryo ng dalawang kumpanya ng langis kahit papatapos na ang pagkumpuni sa tumagas na pipeline dahil sa writ of kalikasan na ipinutupad ng Korte Suprema. Sa Bukawi, Bulacan, naroon si Gerard Garcia at alamin natin ang bentahan ng paputok doon. Gerard. Rafi, Amelin, kahit malapit na ang Pasko at Bagong Taon, matumal pa rin ang bentahan ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Apektado raw kasi ang bentahan ng mga iligal at smagal na paputok na nakakalusot sa lugar. Sa pag-iikot ng News 5 sa lugar, napansin namin ang ilang tindahan ng paputok na walang bumibili o kung may madalang lang. Kaya ang mga nagbebenta, uminda na. Dati-rat, kumikita sila ng 20,000 piso raw pag... Malakas na daw ang... Mas mili ang mga imported na paputok. Talo ang mga paputok na ginagawa. Okay, babalikan natin mamaya si Gerard Garcia. Gerard, salamat. Isang NGO ang naglunsad ng kampanya laban sa paggamit ng paputok sa pagsalubong sa Bagong Taon. Ang kanilang mga alternatibong paraan ng pagsalubong sa report ni Trish Roque. Gamit ang mga turotot, tambol, takip na kaldero at marakas, maingay na sinimula ng halos 1,000 estudyante ng Kamuning Elementary School ang kampanya laban sa pagpapaputok sa pagsalubong ng Bagong Taon.
Inilunsad ng EcoWaste Coalition ang Iwas Paputoxic Drive para sa isang masaya at ligtas na bagong taon para sa lahat. Bagong buhay, bagong pamamaraan, mapayapa, masaya, malusog na pamamaraan ng pagsasaya tuwing bagong taon. Bukod sa mga aksidente at pinsala sa katawan na maaaring idulot ng pagpapaputok, nakakadagdag din sa polusyon ang mga paputok dahil sa nilalabas nitong carbon dioxide at carbon monoxide sa hangin. Kaya naman, namanata ang mga bata na hindi sila hawak ng paputok ngayong bagong taon. Ano gagawin nyo kung hindi kayo magpapaputok? Ano na lang po, magtotorotot na lang. Trish Roque, News 5. Narito ang iba pang balita ngayong araw. Labing-siyam na Pinoy na binihag ng mga pirata sa Somalia. Pinalaya na pero 24 na Pinoy seaman na kidnap ulit. DOTC dinagsa ng mga reklamo sa mga isnaberong taxi driver. Mga residente ng barangay Bangkal sa Makati hinimok na huwag magpaputok sa bagong taon dahil sa sinisigaw na gasolina o singaws ng gasolina mula sa West Tower Condominium. Kaanak ng ibang Morong 43 planong kasuhan ng militar dahil sa pagkakakulong sa kanila. Narito na ang ating kwentong kakaiba, Rafi. Okay. Isang boutique sa Missouri, USA ang nagsagawa ng dressmaking competition pero ang materyales dapat mula sa recycled Christmas card. O, diba? Kakaiba yun, ah. Kanya-kanyang diskarte ang mga sumali sa paggawa ng mga damit. Hanep pa mga naging design. May formal at may long gown pa. Ito nga ang isa, may shoe card pa, sapatos na gawa sa pinagtagpi-tagping cards. Ngayong linggo, inaasahang i-announce ang nanalo sa competition. Naku, Rafi, paano yan kung darating ang panahon? Dapat recycle pati mga damit natin. So pati yung papel daw, kailangan. Maganda yan, pero hindi pwede yan dito. Bakit? Eh, mamaya pag init ng hangin. Wala na. Uy, Lumipad yung papel. exciting masyado yan. Bad yun, bad yun, bad. Bago tayo Iba iniisip magpaalam, mo. bago tayo magpaalam, gusto namin batiin si kapatid Efren Peña Florida na nanalo bilang 10 outstanding young men sa bansa. Congrats, Efren! At mga kapatid, 12 araw na lang, Pasko na! At yan ang kalahating oras ng balitaang puno na sahog at tama ang timpla. Makisalo ulit bukas alas 11:30 ng umaga dito sa Balitaang Tapat.